Ito yung klase ng suso o kinason na mahirap talagang hanapin dahil halos kapareho siya ng bato. Ang tawag daw sa ganitong klase ng suso ay buhol. Tinawag sigurong buhol at gawa ng magkakanda buhol nga ang mata mo sa kakahanap. Okay, sige, last ko na yun, promise. Bye. At yun na nga for today's video, wala nga na naman pala akong magawa sa buhay kaya naman naisipan ko nga pumunta ng dagat at manguha ng kinason na kung tawagin daw ay buhol. Tanghali na nga pala ngayon ng hibas at tamang-tama sa mga tulad kong tanghali na lagi gumising. Mag-isa nga lang pala ako ngayon at gawa ng yung kapatid kong si Negro ay busy sa pagtatambak ng palaisdaan. Tapos si Johan naman ay kasama ni Papa sa paninisid. Tapos si Yasi ay hindi ko na nga isinama at gawa ng mainit. Pero okay nga lang kahit ako yung mag-isa at gawa ng sanay naman na ako. Ay lagi naman. Hindi sanay naman na talaga ako mag-isa sa pagbablog. Nung nag-uumpisa pa lang naman talaga ako, lagi naman ako mag-isa. Ang pinakang partner ko lang talaga sa pagbablog ay aring aking tripod. Lalo na nga itong bago kong tripod na nabili at napakaganda niyang gamitin. Magaan lang siya at madali siyang i-assemble. At ang taas niya mas mataas pa sa akin. Pero hassle nga lang talaga kapag tripod lang ang partner mo, ano? At gawa ng para kampingan pabalik-balik. Pero maganda nga yun dahil kaya natin kahit mag-isa lang tayo. Hindi tayo naasa sa ibang tao. Nakakahiya rin kasi at nakakaabala tayo. Pero kapag may willing naman tumulong at sumama sa mga vlog ko, ay di why not? Lalo na kapag ang kasama mo ay maliligalig din ay ano, ay di anong saya. Nga pala maliit lang ngayon ng hibas o yung bagang konti lang ang nahibasan or nakatihan din sa batuhan. At tumataib na nga rin pala. Nga pala sa nagtatanong ko ano daw ba ibig sabihin ng salitang yano. Ang ibig sabihin po niyan din sa amin ay grabe. Halimbawa, grabing init. Ang sasabihin namin ay yanong init. Pwede rin sa sobra kasi sobrang init. Yanong init, ganun. So yun na nga si Panda nga lang pala ngayon ang kasama ko din sa panghihibasan at si Abo nga ay yanong arte. Ayaw mainitan. Hindi yun nasama kapag ganitong mainit ang pupuntahan ko. Minsan sumasama naman siya kaya lang nandun lang siya sa may puno, sa tabihan. Hindi tulad ni Panda na kahit saan ako magpunta ay pasunod-sunod. Crush siguro ako nito. Nga pala itong pinapanguha kong suso ngayon ay hindi to masyadong pinapansin din sa amin. Nakapag-ulam lang kami ng ganito minsan isa lamang, 5 o kaya ay 2 piraso. Kapag kami nangunguha ng mga suso, nadadamay lang baga sila. Natatapatan lang ng aming mata, edi pinupulot na rin namin. Yan ang hirap kasi nitong hanapin at para lang talaga silang bato. Pero kapag sanay ka na nga talaga manguha ng mga suso or kinason, ay madali na lang sayong makita yan. At kahit nga pati bato ay tingin mo na rin ay suso. Tulad na nga lang nito, akala ko ay suso. Nga pala itong mga suso na ito ay 2 araw kong pinanguha. Kaya naman ay iba na nga yung kasama kong aso. Rambulan nga pala yung pagkakalagay ko ng video at hindi sunod-sunod. Dahil nung unang araw na pangunguha ko nito, ay puro kamay lang yung binibidyo ko habang ako nagdadampot na ring suso. Tapos nung pangalawa, saka ko ginawa ng video na malayuan at saka yung pagpunta ko dito. Baka kasi magtaka yung iba, pabago-bago yung kulay ng timba akong dala. Minsan green, minsan blue. Hindi ko kasi kayang makaipon ng marami na isang panguhaan lang, lalo pat ako'y nag-video din. Hindi ko alam kung madalang o yung mata ko ang madalang. Ang dalang kasi nang nakikita ko. Pero ang alam kong marami nito ay sa Padre Burgos. Pero wala nga tayo sa Padre Burgos ngayon, kaya tiyaga-tiyaga lang at makakaipon din tayo niyan. May nakita nga pala ako ditong turong-turong at ito nga ang madaling hanapin at marami nito dito sa amin. Tapos nakakita nga na naman pala ako ng ganitong klase ng shell. Kalangyan nga pala ang tawag namin dito. Palagi nga pala ako nakakita ng ganito kapag ako'y nangihibasan. Pero hindi naman marami, pa isa-isa lang. Sa pangunguha nga pala ng suso o kinason ay hindi rin talaga madali ay ano at gawa na niya ng sakit sa bayawang. Hindi mo kasi masyado mapapansin kapag hindi ka nakatungo. Dapat siguro gumapang ka sa pangunguha nito ano para kitang-kita mo kung gaano ka katanga. Ito nga pala naisipan kong panguhain ngayon at ulam at gawa ng gusto ko yung puwitan nito at masarap, malinamnam. Para lang ding taktakin ang lasa niya. Tapos kapag kukunin mo yung laman nila, itataktak mo din siya. Nga pala gandang-ganda ako sa puno na ito ay nagsosolo lang siya din sa gitna ng buhanginan. Sabi-sabi nga pala nila di umano may nagpapakita nga daw dyan. Di umano. Pero alam nyo hinihintay ko na may makita ako dyan Serena, Shokoy o kahit ano pa man nang maisama ko sa content para viral. Nga pala may nakita na naman akong ganito, hindi ko nga pala alam kung anong tawag dito. Bihira nga lang pala akong makakita ng ganito na nakalabas sa buhangin. Tapos may kasama rin siyang suso. Ito nga palang suso na ito ay tinatawag kong tumpok-tumpok. Pero wari ko ako lang ang nakaisip na tawagin niyang tumpok-tumpok. At gawa ng binanggit ko yan kay mama, hindi niya alam kung ano daw bagay yung suso na inatukoy ko. Hindi rin kasi ni mama alam kung anong tawag dyan di ako na nagdesisyon, ako na magpapangalan. Tinawag ko kasi ang tumpok-tumpok kasi kapag makakakita kanyaan sa bato, magkakatumpok sila. Groupings baga. Ay dapat pala groupings na lang susong groupings. Dito kasi sa amin, kapag hindi kami masyadong interesado sa lamang dagat, ay hindi na namin inaalam kung ano bagang tawag doon. Minsan naman kami na lang ang nagdesisyon kung anong gusto naming itawag doon. Marami nga pala ako dito nakikitang bangkalan pero hindi ko nga kinukuha. Noong mga nakaraang araw kasi ay bangkalan ng ulam namin. Abay nakakaumay din naman kapag araw-arawin. Tapos may nakita nga pala ako ditong parang aluhipan. Nakakatakot yung paghihitsura niya pero parang maganda yung ipain sa isda Pero wari ko kapag hinawakan ko yan ay talagang hihiwalay ang aking kaluluwa. Ay buti sana kung ganaring palanghita na makikita ko at talagang hahulihin ko yan kahit ako'y kagatin yan. At yan ang sarap niyan iprito o di kaya naman ay gataan. Pero may awa naman ako at hindi ko yan uhulihin at kadaliri pa lamang. Yan ang liit pa. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong barong. Parang napapansin ko lang. Madalas akong nakakakita ng ganito. Samantalang noong gusto ko itong i-content, nako 1 linggo ko atang inipon yun bago ko mailuto. Ay talaga nga naman kapag hindi mo kailangan ay saka nagapakita
makita. Pero kinuha ko na nga at masarap din itong ihawin. So bali ito na nga pala yung mga nakuha ko. Nilagay ko nga pala muna sa buhayan para matabag o matanggal bagay yung mga buhangin sa mga puwitan nila. Kaso nga lang yung barong ay namatay. Pero okay nga lang yan at gawa ng yung iba naman ay naihaw ko na. Marami rin kasi yung nakuha kong barong. At dahil nga may nagre-request sa akin na sisig naman daw ang gawin kong luto sa mga ganitong kinason. Kaso hindi po ako nagluluto ng mga ganun at mga simpleng luto lang ang ginagawa ko. Hindi rin naman kasi ako ganun kahusay magluto. Pero syempre dahil request nyo ay hala, pagbigi. Inilaga ko nga pala muna yan para makuha ang laman at isinasama ko na nga rin pala yung puwitan at gawa ng hindi naman na yan mabuhangin. At yan ay tinabag ko na. Nga pala magdamag ko itong ibinabad sa tubig. Mahirap nga pala siyang itaktak at hindi nga nadadala kaya na may sinusungkit ko na nga lang ng kutsilyo para dala agad. Nga pala bago tayo magmekos-mekos sa ating lulutuing way klaro. Shoutout muna kay Jenny Kawaling, Reyna Rose Cabarles at sa dati kong classmate na si Kenneth Concha. Pinapa-shoutout ka ni Altea, Ken Esbra, Ronald Gomez, Raymond Belia Esther, Lynn Karaing, Roven Pagkaliwagan, Kim Rose Santiago, Ariel Abuan, Josh Tradio, Marisa Albino, Rafael at kay Lindon Samoya. Bali nakakatuwa nga pala at yung mga tanim kong sili ay napapakinabangan ko na. Sayang nga lang yung iba at namatay gawa ng bumagyo. Yung siling panigang na lang ang natira sa akin at yung iba nga ay bagong tanim ko na. Pati yung mga tanim kong gulay nasira gawa ng bagyo. Pero buti na nga lang at itong kubo ko ay hindi nasira. Napapalibutan kasi ito ng mga puno kaya naman inahara nga yung hangin. So yun na nga at umpisahan na natin ang mekos-mekos. Naglagay na nga pala ako ng butter din sa kawali tapos sinunod ko na nga rin aling mga kinason. Tapos hinalungkat ko nga lang pala. O di ba parang gamit na hinalungkat. Halo kasi ang tawag doon, hindi halungkat. Tapos inilagay ko na nga rin pala itong itinimpla ko kanina. Tapos halu-haluin mo lang hanggang sa mahalo. Tapos ilagay na natin tong sili at saka sibuyas. Tapos haluin mo ulit hanggat gusto mo. Tapos hintayin mo lang kumulo. Pag kumulo na, tapon mo na. At ayun na nga at luto na ang ating sisig na kinason. Kain po tayo mga katabudi. So yun lang, bye!